Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si... Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, EPP, Grade 4, Quarter 3, Aralin 2. Ang ating paksa ngayong araw ay tungkol sa tamang pagkilos sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Mga kasanayan at layunin. Una, na ipakikita ang tamang pagkilos sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. Ikalawa, na ipaliliwanag ang mga kagamitan at consumables at gamit nito sa pangangalaga ng sarili. At ikatlo, nakapipili ng angkop na pananamit sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. Mga nilalaman. Una, tamang pagkilos sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. Ikalawa, kagamitan at consumables at gamit nito sa pangangalaga ng sarili. At ikatlo, angkop na pananamit sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. Unang araw, panuto, ibigay ang kasagutan ng mga tanong. Isulat ang mga ito sa mga graphic organizers. Una, ano-ano ang mga pagbabagong pisikal na nagaganap sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata? Pagbabagong pisikal na nagaganap sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. Ikalawa, ano ang halimbawa ng kagamitan na gamit sa pangangalaga ng katawan? Ikatlo, bakit ito ginagamit bilang kagamitan sa pangangalaga ng katawan? Ikaapat, paano ito ginagamit sa pangangalaga ng katawan? Narito ang graphic organizer na gagamitin sa inyong pagsasagot. Para sa unang column, isulat ang mga kagamitan. Sa ikalawang column naman, ang mga gamit nito. At ang ikatlo, pamamaraan ng paggamit nito. Paglinang sa kahalagahan. Panuto, basahin at sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Mga gabay na tanong. Una, paano na ipakikita ang tamang pagkilos sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata? Narito ang sagot. Naipakikita ito sa pamamagitan ng pagiging magalang, maingat sa pananalita at kilos, at pagpapakita ng responsibilidad sa mga gawain. Dapat ding alagaan ang sarili sa pamamagitan ng tamang pagkain, ehersisyo at pakikipag-ugnayan ng maayos sa pamilya at kaibigan. Ikalawa, ano-ano ang mga kagamitan at consumables at gamit nito sa pangangalaga ng sarili? Mga kagamitan, suklay para sa pag-aayos ng buhok, nail cutter para sa paglilinis ng kuko, at tuwalya para sa pagpapatuyo ng katawan. Narito naman ang mga consumables. Sabon para sa malinis na balat, shampoo para sa buhok, toothpaste para sa ngipin, at deodorant para sa mabangong katawan. Ikatlo, paano nakapipili ng angkop na pananamit sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata? Makapipili ng angkop na pananamit sa pamamagitan ng pag-iisip kung ito'y komportable, maayos tingnan at naaayon sa okasyon o panahon. Dapat ding itong
magpakita ng paggalang sa sarili at sa ibang tao. Paghawa ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Una, manggas. Ito ay bahagi ng kasuotan na nakakabit sa balikat, sumusuklob at tumatakip sa buong braso o bahagi nito. Ikalawa ay ang consumable. Ito ay gamit na nauubos. Unang araw, kaugnay na paksa bilang isa na isasagawa ang mga paraan sa pag-aayos at pangangalaga ng sarili. Basahin at unawain. Isa sa mga mahahalagang gawain mo bilang mag-aaral na lumalaki ay ang pagsasagawa ng mga tungkulin sa sarili. Kapag ang mga gawaing ito ay naisasagawa ng wasto, nagiging bahagi na ito ng pang-araw-araw na buhay. Ang pagkakaroon ng maayos at matikas na paggayak ay makatutulong ng malaki hindi lamang sa kaanyoang panlabas kundi pati na rin sa personalidad, postura at pag-uugali ng isang tao. Mahalaga sa bawat tao ang kalinisan at kaayusan. Tungkulin ng bawat tao ang panatilihin ang kalinisan at kaayusan ng sarili. Hindi ito ginagawa kung kailan lamang naisin, at lalong hindi ito pansamantala. Pinatnubayang pagsasanay, panuto, basahin at sagutin ang tanong. Paano mo maipapakita ang tamang kilos, gamit at pananamit sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata? Gabay na tanong. Una, ano-ano ang mga paraan o hakbang sa pag-aayos at pangangalaga ng sarili? Kalawa, paano isinasagawa ang mga pamamaraan na ito? At ikatlo, bakit isinasagawa ang mga ito? Manood at matuto. Panuto, habang nanonood ng demonstrasyon at pakikinig sa talakayan ng guro, magtala ng mga paraan at hakbang sa pag-aayos at pangangalaga ng sarili bilang paghahanda sa return demonstration. Wastong paraan ng paliligo. Una, basain ang buhok at buong katawan. Ikalawa, linisin ang buhok gamit ang shampoo o gugo. Gamitin ang dulo ng daliri sa pagmamasahe ng iyong anit upang malinisan ito at dumami ang bula. Banlawang mabuti. Ikatlo, kuskusan ng sabon ang basang bimpo. Kuskusin ang muka at lahat ng parte ng katawan. Bigyang pansin ang leeg, likod ng tainga, siko, binti, alak-alakan at ang mga daliri sa paa. Ikaapat, banlawan ng ilang beses hanggang matanggal ang mga bula sa buhok, muka at buong katawan. Siguruhing malilinis at walang natirang sabon sa katawan. Maaari ring gumamit ng maligamgam na tubig at sundan ng malamig na tubig upang sumara ang mga skin pores at maiwasan ang pagpasok ng alikabok o dumi sa balat. Ikalima, punasan at patuyuin gamit ang malinis na tuwalya ang buhok at buong katawan. Magsuot ng malinis na damit. Maaari ring pulbusan ang piling bahagi ng katawan upang mapanatiling mabango at maginhawa ang pakiramdam. Mga simpleng paraan sa paglilinis ng buhok. Una, suklayin ang buhok upang maalis ang alikabok at balakubak. Ikalawa, basaing mabuti ang buhok. Ikatlo, maglagay ng katamtamang dami ng shampoo sa palad at imasahe ito sa buhok hanggang sa bumula. Ikaapat, banlawang mabuti ng malinis na tubig.
Ikalima, guguan muli at banlawang mabuti gamit ang malinis na tubig. Ika-anim, patuyuin ang buhok gamit ang malinis na tuwalya. Mga mungkahing hakbang sa pagsisipilyo ng ngipin. Una, maghanda ng isang basong malinis na tubig. Hugasan ang sipilyo at lagyan ng toothpaste. Ikalawa, ikuskos ang sipilyong may toothpaste sa ngipin hanggang bumula ito. Gawing pataas ang paghagod ng sipilyo sa mga ngipin sa ibaba at pababa naman sa ngipin sa itaas. Ang mga singit-singit at pagitan ng ngipin ay dapat ding nasisipilyong mabuti. Dapat malumanay ang pagsisipilyo upang hindi magdugo ang gilagid at masira ang ngipin. Ikatlo, pagkatapos magmumog ng malinis na tubig. Ulitin ang pagkuskos sa ngipin. Magmumog muli hanggang maalis ang bula. Ikaapat, linisin at hugasan ang sipilyo bago itago sa isang malinis na lalagyan na may takip. Mga hakbang sa paglilinis ng binti at paa. Una, basain ang mga paa at binti. Ikalawa, pahiran ng sabon ang malinis na bimpo at ikuskus sa mga binti at paa. Bigyang pansin ang likod ng tuhod o alak-alakan, bokong-bokong, talampakan at pagitan ng mga daliri ng paa. Ikatlo, banlawan ang mga binti at paa ng malinis na tubig. Ikaapat, kung ang mga paa ay pawisin at may di kanais-nais na amoy, ibabad sa maligamgam na tubig na may kaunting asin, pagkatapos linisin. Panatilihing nakababad ang mga ito ng 15 minuto. Ikalima, punasan at tuyuing mabuti ng malinis at tuyong tuwalya o malinis na lumang damit ang mga binti at paa. Nakapagdudulot din ng maginhawang pakiramdam at mabangong amoy ang paggamit ng foot powder pagkatapos linisin ang mga paa. May mga panahon na mas kailangang maghugas ng kamay upang maprotektahan ang kalusugan. Dapat maghugas ng kamay kapag una, pagkatapos gumamit ng palikuran. Ikalawa, bago at pagkatapos makasama ang mga may sakit. Ikatlo, bago maghanda ng pagkain, maghain o kumain. Ikaapat, matapos bumahing, umubo o suminga. Ikalima, matapos humawak ng hayop o dumi nito. Ika-anim, matapos humawak ng basura o anumang maruming bagay. Pangangalaga sa mga kuko. Ang mga kuko ay dapat panatilihing maigsi at malinis. Ang mahahaba at maruruming kuko ay nakapagdudulot ng sakit. Gumamit ng nail cutter sa pagputol pagkatapos maligo. Gupitin ang mga kuko sa paa ng padiretso upang hindi tumubo ng pailalim at maging sanhi ng ingrown toenail. Huwag itulad sa paggupit ng mga kuko sa kamay na sinusundan ang hugis ng daliri. Tanggalin ang mga duming nakaipon sa ilalim ng kuko. Gumamit din ng nail file o pangkikil ng kuko upang maging maayos ang hugis at kuminis ang gilid ng kukong ginugupitan. Gamitin din ang nail brush para sa pagtanggal ng mga duming sumisingit sa loob ng kuko. Pagkakaroon ng sapat na pahinga at tulog. Magpahinga kung hapuna ang katawan. Umupo ng tahimik sa isang lugar at mag-relax.
Maaari ring pumikit o matulog ng bahagya. Ang lumalaking batang tulad mo ay nangangailangan ng humigit kumulang 8 hanggang 10 oras na tulog gabi-gabi. Mainam na matulog sa takda at parehong dami ng oras upang maging alerto at masigla sa araw. Pagtanggal ng dumi sa katawan. May takdang oras ang pagdumi para sa bawat individual, maaaring sa umaga o sa gabi. Naiiba ito sa bawat tao. May takdang oras ang pagdumi para sa bawat individual, maaaring sa umaga o sa gabi. Naiiba ito sa bawat tao. Magiging regular ang pagdumi kung uugaliin ang mga sumusunod. Una, uminom ng humigit kumulang 8 basong tubig o fruit juice araw-araw. Ikalawa, kumain ng gulay at prutas araw-araw. Ikatlo, gawing regular ang pag-ehersisyo. Igalaw ng mabuti ang iba't ibang bahagi ng katawan. Ang pagpapapawis ay isang paraan upang matanggal ang dumi sa katawan pagkatapos ng paglalaro, pag-ehersisyo, at iba pang gawaing pisikal o kapag napainit ng panahon. Ang tao ay pinagpapawisang mabuti. Dahil dito, kailangang maligo o maghilamos upang luminis ang katawan. Ang ihi ay isang likidong dumi galing sa katawan. Huwag pigilin ang pag-ihi. Umihi sa inidoro o urinal. Tumulong sa kumpanya laban sa pag-ihi sa kung saan lang gaya ng bakod, pader o sa punong kahoy. Paglalapat at pag-uugnay. Magpakita ng role play o return demonstration at makibahagi sa talakayan tungkol sa role play o pakitang gawa. Wastong paraan ng paliligo, pagbabalik o pagpapakita o return demonstration ng mga simpleng paraan sa paglilinis ng buhok, mga mungkahing hakbang sa pagsisipilyo ng ngipin, mga hakbang sa paglilinis ng binti at paa, pangangalaga sa mga kuko at pagtatalakay o pagkakaroon ng sapat na pahinga at tulog at pagtanggal ng dumi sa katawan sa pagsasagawa ng mga paraan sa pag-aayos at pangangalaga ng sarili. Narito ang panuto. Una, bumuo ng pangkat na binubuo ng 4 o 5 miyembro. Ikalawa, ihanda ang mga kagamitan o consumables para sa pag-aayos at pangangalaga ng sarili. Ikatlo, isagawa ang mga hakbang sa wastong paraan ng paliligo, mga simpleng paraan sa paglilinis ng buhok, mga mungkahing hakbang sa pagsisipilyo ng ngipin at mga hakbang sa paglilinis ng binti at paa at pangangalaga sa mga kuko. Ikaapat, talakayin ang mga dapat tandaan sa pagkakaroon ng sapat na pahinga at tulog at pagtanggal ng dumi sa katawan. Sagutin ang 2 katanungan. Una, paano magkakaroon ng sapat na pahinga at tulog? Ikalawa, sa ano-anong paraan natatanggal ang mga dumi sa ating katawan? At ano-ano ang mga dapat isaalang-alang sa pagtatanggal ng dumi sa ating katawan? Ikalima, maaaring magtanong ang guro pagkatapos ninyong magpakita ng role play, demonstrasyon at pagtatalakay. At ika-6, gamitin ang mga rubrics para sa mga gawain. Narito ang rubric sa role play at return demonstration. Mga pamantayan, pagsasagawa ng mga hakbang, pamantayan, pagtatalakay,
10 puntos ang pinakamahusay at 4 na puntos naman ay kailangang pang paghusayin. Para sa ating ikalawa at ikatlong araw, kaugnay na paksa bilang 2 na ipakikita ang tamang pagkilos sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. Magkakaroon ng mga grupo na may 4 hanggang 5 miyembro. Punan ang mga kahon ng tamang salita o parirala at mag-uulat ang mga pipiling grupo ng kanilang sagot sa klase. Sa mga anong paraan ninyo ipakikita ang mga tamang pagkilos ngayong kayo ay nagdadalaga at nagbibinata? Narito ang diagram na inyong sasagutan. Pagkatapos iulat ng mga napiling pangkat ang kanilang gawain, maaaring itanong ng guro ang karagdagang katanungan. Bilang nagdadalaga at nagbibinata, bakit kailangan ang tamang pagkilos? Manood at matuto. Panuto, habang nanonood ng demonstrasyon at pakikinig sa talakayan ng guro, magtala ng mga paraan at hakbang sa pag-aayos at pangangalaga ng sarili bilang paghahanda sa return demonstration. Narito ang mga gabay na tanong. Una, ano-ano ang mga tamang pagkilos sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata? Ikalawa, paano ipinapakita ang mga tamang pagkilos sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata? Basahin natin at unawain. Maayos na pagtayo. Una, tumayo ng matuwid. Itaas ng katamtaman ang ulo at huwag hayaang bumagsak ang balikat. Ikalawa, iliyad ang dibdib, pagpantayin ang mga balikat at patatagin ang tiyan at balakang. Ikatlo, panatilihing nakatuwid ang likod kapantay ng batok at ulo. Ikaapat, ilagay ang isang paa sa bahagyang unahan ng kabilang paa nang nakaanggulo ng bahagya sa pang nasa likuran. Ikalima, ilagay ang pantay na bigat ng katawan sa dalawang paa. Maayos na pag-upo. Una, idikit ang binti sa likod ng upuan upang malaman kung nasa tamang layo ang kinalalagyan nito. Ikalawa, umupo ng dahan-dahan sa gilid ng upuan habang ang likod ay pinananatiling tuwid. Ikatlo, dahan-dahang itulak ng patalikod ang katawan at sumandal ng nakalapat ang balakang sa sandalan. Maayos na paglakad. Una, ibaluktot ng bahagya ang mga tuhod habang pinananatiling tuwid ang katawan. Ikalawa, hayaang gumalaw ang balakang habang naglalakad, subalit iwasan ang labis na paggalaw. Ikatlo, ihakbang ang mga paa ng katamtamang layo at panatilihing magkaagapay ang mga ito habang naglalakad. Ikaapat, ilapat ng dahan-dahan ang sakong sa sahig habang iniiwasang lumikha ng ingay habang naglalakad. Ikalima, hayaan ang malayang paggalaw ng mga kamay at braso ng salitan sa tagiliran habang naglalakad. Wastong pagyuko. Una, gumalaw ng ang likod ay tuwid. Ikalawa, kung may pupulutin sa sahig, yumuko mula sa tuhod. Ikatlo, iwasang yumuko mula sa baywang, maaari itong magdulot ng sakit sa likod. Paggamit ng magalang na salita. Mga iba't ibang magagalang na salita na maaaring gamitin sa bawat sitwasyon.
Una, pagbati. Magandang umaga po, magandang tanghali po, at magandang gabi po. Ikalawa, paghingi ng pahintulot. Maaari po ba? Pwede po ba? Ikatlo, kapag nakikipag-usap sa nakatatanda, po, opo, hindi po. Ikaapat, pantawag sa nakatatanda. Kuya o ate, manong o manang, lolo o lola, at tito o tita. Ikalima, iba pang magagalang na salita. Maraming salamat po, walang anuman po, tao po, mawalang galang po. Pagkain ng masustansyang pagkain. Dapat kumain ng 3 beses sa isang araw upang matugunan ang mga pangangailangan ng katawan. Kumain ng mga madadahon at mabeberdeng mga gulay at prutas, at uminom ng gatas upang magkaroon ng matibay na buto at makinis na kutis. Iwasan ang sobrang pagkain ng candy, tsokolate, soft drinks at iba pang pagkaing matatamis. Pag-eehersisyo. Kailangan ang regular na ehersisyo para sa magandang pangangatawan. Makakatulong ito upang, una, makatulog ng maayos. Ikalawa, maging masigla. Ikatlo, manatiling malakas ang buto at kalamnan. Ikaapat, mapanatili o maabot ang tamang timbang. Paglalapat at pag-uugnay. Magpakita ng tamang paraan ng pagtayo, pag-upo, paglakad at pagyuko. Pati na rin ang paggamit ng magagalang na salita, pagkain ng masustansyang pagkain at pag-ehersisyo. Narito ang panuto. Una, bumuo ng pangkat na binubuo ng 4 o 5 miyembro. Ikalawa, ihanda ang mga kagamitan para sa pagpapakita ng tamang pagkilos sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. Ikatlo, isagawa ang mga hakbang sa wastong paraan para sa maayos na pagtayo, pag-upo, paglakad at pagyuko, kasama ang pagtatalakay sa paggamit ng magalang na salita, pagkain, sa masusustansyang pagkain at pag-ehersisyo. Narito ang mga gabay na tanong. Una, ano-anong magagalang na salita ang gagamitin sa iba't ibang sitwasyon? Ikalawa, ano-anong mga masusustansyang pagkain ang kakainin? At ikatlo, ano-anong benepisyo ang nakakamtan sa pag-ehersisyo? Ikalima, maaaring magtanong ang guro pagkatapos ninyong magpakita ng role-play, demonstrasyon at pagtatalakay. At ika-6, gamitin ang mga rubrics para sa mga gawain. Narito ang rubric para sa ating gawain. Ika-4 na araw, kaugnay na paksa bilang 3. Nakapipili ng angkop na pananamit sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. Pagproseso ng pag-unawa. Makinig sa mga katanungan ng guro tungkol sa mga damit na isinusuot sa isang okasyon o panahon at hulaan ang tamang sagot kapag tinawag. Una, ano ang tawag sa damit pamasok sa paaralan? Ang sagot, uniforme. Ikalawa, ano ang pangkalahatang tawag sa kamison, sando at mga pangilalim na damit? Ang sagot, panloob na damit. Ikatlo, ano ang halimbawa ng damit na nagbibigay proteksyon sa katawan tuwing taglamig? Ang sagot, jacket o sweater. Ika-4,
Ano ang tawag sa damit pambahay na maluwang at maginhawa sa katawan? Ang sagot, duster o pajama. Ikalima, ano ang halimbawa ng damit para sa natatanging okasyon? Ang sagot, gown o barong Tagalog. Pagproseso ng pag-unawa, pamantayan. Para sa paggamit ng Venn diagram, igugrupo ng guro ang klase sa 4 o 5 na grupo. Ang bawat grupo ay bibigyan ng tig-iisang kalahating Manila paper na may Venn diagram at pentel pen. Narito ang panuto. Nakapipili ng angkop na pananamit sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. Panuto, batay sa mga impormasyon na inyong ibinigay, ilagay sa table o chart na naglalaman ng mga angkop na damit sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. Isulat o ilagay ang mga angkop na damit na ginagamit, kapwa ng nagdadalaga at nagbibinata sa gitnang parte ng dalawang bilog. Ilagay o isulat ang mga pananamit na ginagamit ng babae at lalaki batay sa inilagay na kategorya. Narito ang Venn diagram. Lalaki, babae at kanilang pagkakatulad. Paglalapat at pag-uugnay, pangkatang kasuotan. Magkakaroon ng pangkatang gawain at bawat grupo ay bubunot ng okasyon o panahon. Ihahanda ng bawat grupo ang mga angkop na kasuotan at ipaparada sa loob ng silid-aralan. Narito ang mga tanong. Una, paano nakapipili ng angkop na pananamit sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata? Ikalawa, bakit iniaangkop ang mga damit o pananamit sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata? Narito ang pamantayan at 10 puntos naman ang pinakamataas. Pabaong pagkatuto. Tanong, tugon. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, ano-ano ang mga kagamitan at consumables at gamit nito sa pangangalaga ng sarili? Ang sagot, ang mga kagamitan ay mga gamit tulad ng sabon, shampoo at toothbrush. At ang consumables ay mga bagay na nauubos tulad ng toothpaste at tissue. Ikalawa, paano ko mapapangalagaan ang aking kagamitan at mga kagamitan ng ibang tao? Ang sagot, ipinapakita ito sa pamamagitan ng maingat na paggamit at pagbabalik ng mga kagamitan ng buo at malinis. Ikatlo, paano ko isasagawa ang mga paraan sa pag-aayos at pangangalaga ng aking sarili? Ang sagot, sa pamamagitan ng araw-araw na paglilinis ng katawan, pagsusuot ng malinis na damit at tamang pagkain. Ikaapat, paano ko ipakikita ang tamang pagkilos sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata? Ang sagot, sa pagiging magalang, responsable at tapat sa sarili at sa iba. Ikalima, ano-ano ang aking mga hakbang para maipakita ko ang aking pagrespeto sa aking pagdadalaga o pagbibinata at sa kapwa ko? Ang sagot, ipinapakita ito sa pamamagitan ng tamang asal, malasakit sa iba, at pagiging mabuting halimbawa. A. Paano ang pagpili ng angkop na pananamit sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata? Ang sagot, pumili ng damit na komportable, malinis at ayon sa okasyon. Ika-6, bakit ko bibigyang pansin ang mga batayan sa pagpili ng angkop na pananamit sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata? Ang sagot, para ipakita ang respeto sa sarili at sa ibang tao.
pagninilay sa pagkatuto. Dugtungan ang mga pangungusap. Una, ang aking natutunan ngayon ay patlang. Ikalawa, pagkatapos ng aralin na pagtanto ko na patlang. At ikatlo, bilang mag-aaral, gagamitin ang aking napag-aralan sa pamamagitan ng patlang. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!